Ito, anong masasabi nyo rito kay Willie Revillame? Ha? Kasi siya interview ng media o nagpa-interview at sinasabi niya wala daw siyang alam tungkol sa o hindi pa daw niya alam ang may kaugnayan sa impeachment ni Sara Duterte. Kanya rin sinasabi na wala pa raw siyang nakikitang ebidensya. Ay pambihira ka naman, Willie. Ilang buwan ang pinag-uusapan eh. Halos mula pa ng nakaraang taon pinag-uusapan na yung ebidensya. Hindi mo naririnig, hindi mo nababasa yung 7 article of impeachment, korupsyon, pagmumura, tangka sa buhay ng Pangulo, bank account ng mag-amang Duterte, at yung korupsyon sa Department of Education, confidential at intelligence fund. Ayan yung mga ebidensya eh. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. Anyway, ito pakinggan po ninyo. Tumatakbong senador ito eh. Di ba dapat ang tumatakbong senador at gusto maging senador ay malawak na malawak dapat ang kaalaman at dapat inaalam. Dapat alam ang mga kaganapan. I cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung pinapile sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty, di, ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, dito na ko sa hindi guilty. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, I just wanna tell you, hindi pa ako nakuupo sa Senado. So I had to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about ano. Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin lahat ng reklamo. Mahirap kasing madali na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya, sa katandaan niyo po ito, pinanday siya, pangalawang presidente. Pangalawa, vice presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko impeach na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa eh, wala pa eh. Wala pang mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know what's the cause of this impeachment. Yeah, di daw niya alam. Kayong mga mamamayang Pilipino, alam ba niyo kung anong kaso? Di ba, ilang beses ko nang binanggit, babanggit ko nga lang eh. Yun eh. Di ba? So, Willie, hindi naman kita kinukutya o kung ano man ang dating. Pinapaliwanag ko lang. Dapat pagkandidatong national, malawak ang kaalaman tungkol sa nangyayari. Ito, impeachment, ilang buwan ang pinag-uusapan. Hindi mo nga mabanggit kung ano yung kaso eh. Ipaulit-ulit na yan sa mga pahayagan, sa radyo, television, sa social media, putok na putok. Imposibleng hindi mo narinig. Imposibleng hindi mo nabasa. Hindi ko na ulitin, binanggit ko na. Kababanggit ko lang yung article of impeachment. Di ba? Ay alam naman natin, si Willie Revillame, ayaw man niyang aminin, maka-Duterte ito. Kaya siguro gano'n ang paliwanag. Although siya hindi kasama doon sa PDP laban candidate or Team Duterte. Pero yan talagang, di ba, napunta yan sa Davao, no? Sabi niya, hinug na raw siya. Tatakbo daw siya, nagpaalam kay Duterte no, sa rally. So, hindi ito pro-Marcos. Although, kanya sinasabi, doon sa ibang mga interview, sabi niya, hindi daw siya kalaban ng mga Marcos. Okay? Siya daw tumatakbong independent. O, sige. Anyway, ako naman, sa tingin ko, tingnan natin. Kasi pagka inabot ng 2nd or 20 Congress ang impeachment, kung sinong mananalo, kung sakali, nito si Willie manalo, ay siya magiging senador judge, isa sa mga susuri. Pero sana, Willie, ngayon pa lang suriin mo na. Hindi ko naman sinabing mananalo ka. Hindi ko naman sinasabing kung ano ang kapalaran mo. Pero at least, pagka ikaw ay nagpa-interview, mayroon kang masasabi kung ano yung pinag-uusapan. Hindi yung puro general statement na hindi pa naman siya guilty, na-impeach nga sa Congress. Sabi mo, sorry, hindi ako magko-comment, pero ang dami mo sinabi na hindi mo raw alam. Ba't hindi mo alamin? Naglulumiyad ang mga balita tungkol sa article of impeachment. Di ba? Hindi ko naman sinasabi at sinasabi ng taong bayan na ikaw ay pumabor o hindi kay Sara. Pero sinasabi mo, hindi mo alam yung kaso eh. Hindi mo pa nakikita eh. Wala pa naman nakakakita niyan eh. Pero marami na nakakaalam.
Kasi ang article of impeachment ay nasa Senado, tapos na sa Kongreso. So alam na yan ng mga private prosecutor. At huwag kang mag-alala, bibigyan ng Senado ang kampo ni Duterte at ng kanyang mga abogado ng official na kopya ng article of impeachment. So ngayon, mayroon namang access para malaman niya. Ito, binanggit ko na nga eh. Siguro may idea ka na. Ulitin ko, para lalo yung maintindihan. Bank account ng mga Duterte. Graft in corruption sa Department of Education at Office of the Vice President. Nakapaloob ang confidential at intelligence fund, 612 million pesos. Nakapaloob din ang suhulan. Pagbibigay ng sobre, naglalaman ng 50,000 pesos, 9 months sa mga undersecretary at opisyal ng DepEd nung siya ang secretary ng Department of Education. At yung pagmumura at pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, dahil sinasabi niya na pag may nangyari sa kanya, meron na siyang inutusan at nag-commit daw na gagawin. Kaya nga kinasuhan ng inciting to sedition before DOJ ng NBI. Pero ibang kaso yun. Ang NBI at Department of Justice papunta ng korte, criminal case yan. Itong article of impeachment, magkaroon ng impeachment trial, ito'y administrative. Pagtatanggal sa posisyon ng Vice President o ng sino man na impeachable official. At pagbabawal sa any public office, hindi na sa pwedeng tumakbo. Removal, pagtanggal sa pwesto, at ban sa lahat ng opisina. Hindi na pwede. Umalal o halal, or appointed. Hindi na sa pwede sa gobyerno. Kaya nga administrative ito. Magkaiba yun, Willie. Aralin mo. Aba gusto mo maging senador eh. Dapat alam mo ito mga ganito. Hindi ako nagmamagaling. Pero sana, huwag kang magagalit. Kung nakikinig ka, tanggapin mo yung sinasabi ko. Aralin mo. Para next time, hindi pa ulit-ulit yung sinasabi mo na wala kang alam, hindi mo alam. Ba't hindi mo alamin? National position ang gusto mong hawakan. Paano na lang pag halimbawa lang, manalo ka, magiging senador judge ka. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung impeachment, kung paano. Dapat alamin mo na yan. Di ba? Huwag kang magalit, really, ha? Artista, politiko, artistang pumasok sa politika. Independent pa, ha? Sa bagay, marami kang pera. Sige, pamigay mo na yung pamigay yan. Para naman maraming maniwala, maraming kumita. Para naman pagkakitaan ka. Although, lagi ka namimigay eh. O, sige. Ang kailangan sa Senado, may alam sa mga national issue. Ang kailangan sa Senado, malawak ang kaalaman, karanasan. Dahil ang Senado, gawaan ng batas. Hindi yan upuan ng mga mag-aaral pa. Lalo na kung hindi alam ang trabaho. Sayang ang sweldo. Kailangan yan, bago mapunta dyan, kargado ng kaalaman, kargado ng mga plataforma, kargado ng kakayanan sa lahat ng oras. Yan lang yan eh. Please like, share ng video ito. Kung hindi pa, subscribe.